Ano ho ang panganib kapag ang suspensa ngayon lumalabas kung hindi nyo maiproduce si Presidente Duterte, siyempre hindi mo maiiwasan ng tao mag-isip. Halimbawa, ano yung mga posibilidad na pwedeng maisip? Hindi na si Presidente nagpapatakbo. Kasi kung siya isinugod sa Singapore, isinakay sa ambulansya na aeroplano, mga kaibigan, hindi simpleng karamdaman yun, kung totoo yun, di ba? Manganganak na yan, magdudugtong-dugtong na yan. At siyempre, meron ding mga nagtatanong-tanong, di ba? Meron din mga tao na merong access sa iba't ibang, baka sa grupo lang nila di ba? Baka sa kanilang grupo lang meron sila may ibang mga nakakaalam dyan, yung mga yan, may mga kakilala rin. Lalo na kapag ang bunganga, kamukha ni Roque, di ba? May preno ba yun? Mapipigil mo ba yun? Mga kaibigan na madulas. Kung yung huling video, di ba? Sabi, good evening, Mr. Good morning po pala. Di ba? Pinalalabas nila na yung video umaga. Gabi, mga kaibigan Di ba? Ang dami, yung litrato, wala lahat yan Kita ninyo, mas magaganda pa yung mga sumunod na litratong ginagawang meme, di ba? Mas magaganda pa Kung saan-saan na napupunta ngayon si Presidente Duterte na kumakain. Nasa lamesa, di ba? Kung sino-sino na, may mga lumalabas pa ngayon, daming kasamang babae. Mas maganda pa, ang edit, mga kaibigan. Hindi na nila di ba, masagot, di ba? Yan pong mga yan. Ngayon, dahil nga dyan, hindi natin pwedeng maiwasan na mag-isip ang tao. Ano ba ito? Ito ba pinatatakbo na ba tayo ng hunta? Parang hunta. Grupo, yung power sharing. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, kung maluba ang kalagayan, halimbawa, ng karamdaman at hindi na talaga kaya, hindi ba may batas? May konstitusyon tayo. At yan, alam nila yan. Pero bakit tahimik sila tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan? At pilit nilang iniiwasan. Pinatitindi nga nila itong PhilHealth Di ba? Kaya ako, di ko na pinag-uusapan yan Kanina may balita, sinuspindi raw ng ombudsman. Utot nyo. Ngayon lang, mga kaibigan, nagsuspindi raw, titigil na raw. Para gumagawa ng pantakip na issue upang ma-divert tayo. Kasi yun ang napakahalaga. Alam naman ninyo ang banta ng pananakop ng inchik dito. Ibig mo sabihin, wala kang leader? Mga kaibigan? Sino magdidesisyon dito? Nasa krisis tayo, walang leader. Ano yan? Power sharing? Ito ang mga nagsasalita. Kasi may Big Brother. Anong Big Brother? Tatalaga yung, ang dami yung kalokohan. Ano yan? Meron yan. May mga binabalak yan. Siyempre, mga kaibigan, ano ba yan? Power grab, di ba? Nakakatakot yung mga yan na mangyari. Sipin mo, kung power grab, power sharing sila, mga kaibigan, na katulad ng isang hunta halimbawa, nakakatakot yan. Bakit? Hindi mo alam ang iniisip niya kung sino yung mga taong yan, di ba? At yung mga yan, hindi natin ibinoto yan. Bali ba, kitang-kita mo, anino ni Gloriang maliit, pero maluwang. Stay, ang kayamanan nito Napakaluwang
ang mga lupain. Di ba? Kaya minsan, ang tawag dyan ni Kauding nung nabubuhay, si Gloria ang maliit, pero maluwang. Mga kaibigan. Ngayon, alam naman ninyo, very visible ang mga mga malalapit kay Gloria na nagtamasa nung kapanahon ng si Gloria Macapagal-Arroyo pa ang nakaluklok sa Malacanang. Hindi ba? Halos sa mga makikita mo pagmumuka. At si Gloria pa mismo ang nagbibigay ng kung ano-anong statement na hindi naman kailangan. Bakit? Sino ka ba? Wala ka naman pwesto sa gobyerno eh. Dati kang presidente, bakit ka nagbubunganga, di ba? Bakit ikaw ang magsasalita para sa ipagtanggol mo yung mga inutil sa gobyerno ni Presidente Duterte na naging tao mo rin? Sino ka? Sa gobyerno mo nga, katakot, dyan nagsimula ang inchik eh. Di ba? Yung CTE broadband bill, natatandaan ba ninyo? Mga kaibigan, sa kanila lahat nagsimula yan eh. Ngayon, ikinababahala ba nila na kung susundin nila ang saligang batas ay pananagutin sila? Di ba? Alam niyo na eh, yun ang immediate na iniisip niyan eh. Pero hanggang kailan ninyo matatakasan yan? Kung kayo man eh, meron dapat panagutan. Hanggang kailan nyo magagawa yan? Hindi habang panahon. Unang-una, ito, tignan ninyo Ang bansa natin, meron tayong konstitusyon at ang ating sistema ay demokrasya dito sa bansa. Demokrasyang binababoy, mga kaibigan. Alalahanin ninyo, si Presidente Duterte ay sinampahan ng reklamo sa International Criminal Court. Ano ibig sabihin nun? Sanction kasi tayo po ay signatory, kasali tayo sa pagbuo na nagmiyembro sa ICC. Ibig sabihin, pag nagmiyembro ka dyan, yun ang itataguyod mo na simulain nung samahang yun na nagtatag niyan. Tayo, miyembro ng United Nations. Di ba, Minura, United Nations. Yung ICC, kumalas nung meron ng sinampang kaso sa kanya, laban sa kanya. Ano ibig sabihin na may pakialam? Ngayon, itong demokrasya natin na nanganganib na nga ang bansa natin laban sa pananakop ng inchik, mga kaibigan, nakakabahala pa na lalo pang mapapadali yan kung ang saligang batas natin hahayaan natin babuhin. Kasi meron tayong rule of succession. At tila, umpisa pa lang, talagang ang agenda, talagang kung anything na may mangyari, hindi nila papayagang masunod ang konstitusyon. May indikasyon Ano yun? Yung pambababoy nila, paninira nilang ginawa kay Vice President Leni Robredo na wala namang ginagawang masama laban sa kanila. Sinimula nila from day one ay wala nang ginawa na ginampanang trabaho itong mga troll, itong mga hayop na yan, kasama na yung na-COVID. Mga kaibigan, dalawa pala na-COVID na dyan, na troll. Yung mga manipulator na akala nila magagaling sila.
mga kaibigan, akala sapat ang labis ang kanilang nalalaman. Kulang naman. Sa katotohanan ay walang alam, mga kaibigan. Ito mga nangyayaring ito, sa simula nung nakikita natin hindi maganda ang nagiging takbo ng administrasyon ni Presidente Duterte na ikinampanya natin. Ano sinabi natin? Tandaan ninyo, ito ang mga mangyayari kapag pinaliwanag na natin yan eh. Di ba? Unang-una, katulad yan, yung Puga Island. Hindi man specific na tinukoy natin noong araw pa yan, nung bago upo pa lang sila, kung gaano kahalaga sa seguridad ng Amerika ang Pilipinas. Gaano kahalaga? Napakahalaga. Kung tawagin nga ay strategic defense ng Amerika. Sa Amerika lang pala eh. Nagkakamali ka. Kasi kapag ang seguridad ng Amerika ay nanganib, ay para mong inilalagay sa panganib ang buong mundo. Yung nagkakaisang bansa, malalaki at maliliit na bansa. Bakit? Sapagkat yun ang role ng Amerika. Sila ang inaasahan ng mga kaalyado nilang bansa na siyang magtatanggol, mangunguna sa pakikipaglaban kung kinakailangan. Para walang magharing demonyo dito sa mundo. Kamukha ng gustong gawing papel ng China. Mga kaibigan, hindi pwede yun. Sino ka ba? Di ba? Sinabi na natin yan. Mauwi kayo sa embargo. Inihalimbawa na natin yung mga nangyari sa ibang bansa. Pagkakaisahan ka eh. Lalo pa ito, confrontational. Pinagmumura mo, hindi mo naman kaaway. Canada, mga European, Amerika. Bakit? Ba't mo ginawa yun? Nagpapasiklab ka sa China, akala mo may pera yan? Yun ang akala nyo. Mga kaibigan, masyadong marami pa. Ngayon, ito nakababahala eh. Dapat, kaya natin hinihingi o ina-assert ang karapatan ng publiko. At ito nga, meron dumudulog sa Korte Suprema. Sapagkat yan ay karapatan ng mga Pilipinong igiit. Kung ano, na malaman para malaman, igiit para malaman ang estado ng kalusugan ni Presidente Duterte sapagkat napakamapanganib. Sa isang bansa na hindi mo alam kung may leader ka o wala. At yan naman ay alinsunod sa mandato nila sa saligang batas. Hindi pwedeng baliwalain yan. Sabi ko nga sa inyo, kung napapakialaman ang ating bansa laban sa pag-abuso sa human rights, pwede rin tayong pakialaman. Kapag ang saligang batas natin ay natatarantado. Pag tinarantado ninyo yang konstitusyon, huwag kayong magtaka kung pakikialaman na kayo. Kung sa human rights pinakialaman kayo, bakit? Membro rin tayo ron eh. Hindi papayagan ng mga kaalyado nating demokratikong bansa na babuhin, dapurakin ang demokrasya dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating konstitusyon. Pakikialaman kayo.
Magagawa nyo kung ano gusto ninyong gawin. Pero hindi pwede yan. Ilalagay nyo sa panganib hindi lamang ang maraming Pilipino, kundi pati na kayo. Yung mga sarili ninyong pamilya. Oh, mga kaibigan, yan ang totoo. Hindi tayo dapat lumiko. Pwede ninyong ilihim, pansamantala, pero dadating ang araw, pananagutan ninyo kapag hindi ninyo kinilala at iginalang ang saligang batas natin. Alam nyo, ang rule of succession, presidente susunod sa kanya, kung wala na siya, hindi na niya kaya, vice president. Pero, kung hindi, wala rin ang vice president, di rin kaya. Senate president. House of Representatives. Supreme Court. Yan yung unang 5 sa rule of succession. So on and so forth yan. Mga kay, pero dito tayo sa 4. From President hanggang sa House of Representatives. Alam nyo, ako nababahala sa kaligtasan. Hindi yun ni Presidente Duterte. Kasi natural yung kanya eh. May sakit siya eh. Kung sakasakali. Mas nababahala ako sa kaligtasan ni Vice President Leni Robredo. Kasi siya yung next in line eh. At alam naman ninyo na yung dalawang papalit sa kanya kung sakaling wala siya, Senate President at House of Representatives. Sino ba yung mga kulugo na yan? Mga kaibigan, kung wala si Leni Robredo, edi pwede nilang i-perpetuate ang kanilang sarili sa pwesto. O kaya pag sa buwatan na nila, kahit walang kasalanan si Vice President Leni Robredo, gagawa nila ng masama. Yan ang natatakot tayo. Lalong magkakagulo sa bansa natin. Bagay na hindi natin dapat payagan at hindi dapat mangyari. Mga kaibigan. Kung tutuusin mo pwede siyang pagtangkaan ng Senate. Magsasabuatan lang yan. Lalo na ngayon, rubber stamp yung Senate, rubber stamp din yung kung Kamara. Mga kaibigan, pwede magsabuatan yan. Gagawa ng masama si Vice President Leni Robredo para isa sa kanila ang pumalit. Yun ang iniisip kasi nila ngayon, isalba nila. Paano nila maisasalba? Siyempre, yun ang parang nakita mong usapan na yan eh. Meron silang kasunduan eh. Sige, kung sakaling may mangyari sa akin, wag lang yung payagan si Leni Robredo kasi sabit kayong lahat. Di ba? Baka habulin kayo. Lahat tayo. Sana kung wala na ako. Di ba? Paano kayo? Nagkakaisip na sila ng masama ngayon. Pwede kasi yun eh. Pwedeng mangyari lahat yan. Kaya, wag naman sana makita nating o kaya lalo na mangyari yan. Mas ikinababahala natin ang seguridad ni Vice President Leni Robredo. Natitiyakin nila lahat ng paraan, iisipin, pwede nilang isipin, pwede nilang gawin, para lamang wag mangyari na masunod sa pagkakataong ito ang saligang batas. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo problema yan. Wala kayong pakialam dyan. Kasi sinasabi, mahina raw na leader si Robredo. Wala kayong pakialam doon. Kasi hindi yun ang sabihin mo pa kahit na totoo, kahit na hindi kahit na hindi, tanggapin mo sandali, totoo yan. Wala kayong pakialam doon. Shallow yun.
Power grab ang gusto nyo kung totoo yang nababalita na yan. Ha? Sapagkat, mga kaibigan, si Leni Robredo ay ibinoto. Wala kang pakialam, ha? Wala kang karapatan o ang sino man para mo pangunahan ang saligang batas, lalo-lalo na. At pangunahan ng tao kung siya ay may kakayahan o wala. Ang importante, duly constituted authority si Robredo. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga possibility lang. Kasi kawawa naman ang bansa natin, ano? Kung mangyayari yan, sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose public, sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, ano yan, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin, bagay, pwedeng, may mga senaryo na pwede. Pwede yung, bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to Di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya, kailangang masunod yun. Di ba? Kung paanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod, mga kaibigan. Ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa saligang batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan Kasi ito sinasabi sa saligang batas, di ba? Ano yun? Yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan, nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA, tsaka yung 2 EDSA. So madalit sabi,
isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun eh. Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya Hindi naman siya kilalang leader na sa politika eh. Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one. Walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano na ang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal. Mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam nyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa eh. Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ang sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pa paraan Kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Iyon kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Di ba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po? Kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventory yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo, sino-sino umeepal dito, nag-uutos? Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan. So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo,
yung mga taong yan. Ha? Pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Oh, yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Oh, para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw, mahina raw bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President, yun ang dapat pumalit sa Presidente. Mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti, hindi yung nagsasalita lang yung iba, safe na si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan sapagkat siya na rin mismo nagsasabi, yung military, pinakakain ko ng pera yan di ba? Kaya safe na safe siya Walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya. Mga kaibigan, yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabuying time sila. Hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun. Basta para, ganon. Teka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba? Balita, may mga nagpapahatid hangin lilipat naman sila ng, alam nyo naman yung mga baboy di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni Mocha? Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano ang pangalan niya? Byron? Juan, sandali Byron Cristobal, yun. Nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte, ay binaboy naman ito. Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan, Byron Cristobal.
Oh, baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Ha? Nakakumpay yata ngayon ito. Oh, alam nyo na gagawin nyo. Ha? Mga kaibigan, wag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor eh. Sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako. Sabi ng ganun. Sabi ng doktor, no problema mo doon. Sabi ng ganun ang problema ho, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, abay, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. No problema mo niya, sabi ng doktor. Ano problema doon? Ang problema, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? Pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan yung mga kwan Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang pilit investigation na yan, diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una yung China, di ba? Pangalawa, nasaan ang presidente? Sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon kala mo kung sino, pagka nasunod ang saligang batas at hari nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba? Akala mo kung mga sino. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. sa kanya. How did you start out in your police career?
Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye, and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Para po sa mga nais malaman, bukas bali ngayon ho ito, ilang sandali na lang, Huwebes na kasi, August 20, 1:00 ng hapon, ang labi po ni Mayor Alfredo Lim ay dadalhin sa Manila City Hall. 1:00 po ng hapon, Huwebes. At ayon po sa kanyang anak na si Christy Lim Raimundo, dadalhin po yung abo ni Mayor Lim sa City Hall, at ilalagay po sa Bulwagang Antonio Villegas, para kung saan ay yung mga followers ni Mayor Lim na hindi siya na dalaw doon sa kanilang bahay sa Tondo, ay doon pwedeng masilayan o mapuntahan hanggang 5:00 lang ng hapon. 1:00 hanggang 5:00 lang. Dahil pag sapit ng 5:00 ay dadalhin naman yung kanyang abo doon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. At doon muli magkakaroon ng wake, hanggang sa maitakda ang petsa ng paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Ang paalala lang po ay
magsuot ng face mask yung mga pupunta sa City Hall bukas ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00, kailangan mandatory yung pagsusuot ng face mask at face shields. At i-observe din siyempre yung physical distancing. Yung wala ho nun ay hindi ho makakapasok, mga kaibigan. Sa bulwagan na Antonio Villegas, mga kaibigan. Pinapaalam lang ho namin sa inyo. Nakalimutan natin si Rambo, yung kahapon yung kanya may bahay, binabati natin sa Las Vegas. Rambo Abinido. Eddie Rodriguez, reporter din yun nung araw, mga kaibigan. Panahon ni Yabut pa yun sa Makati. Si Evangeline Baloy, Ferdinand San Juan at Marita Montajes, Green Guevara ng California, oldies but goodies, musician, Sherlock Sersex, Tagle, ayun. Janete, Vicente Raffles, Gepaya, Joseph Sun, Roel Sulit, Cecil de los Reyes na nag-birthday kahapon, kamakalawa, si Navarrete Reyes Reden, Russo Feliciano from Pasadena, California, Domar, Sak Magat, Jojo Alon Orillasa, Judith Laurel Nishikawa, Ernie Dris, Philip Lopez, Nef Carlos Jr., Joe Paraino, Fernando Nicolas, Choy de la Pasión, Chuini, Si Laikot, Luisa Soriano, Ernie Dris, Efrem Perey, Aurora Lim ng New Jersey, Evelyn M. Ponsones, and Aton Fabre. Ito, pakibasa mo. Ginoong Joselito Camacho, binabati natin, nasa Pleasanton, California, at ang kanyang may bahay. Si Ginoong Nestor De Leon at Ginang Ivy De Leon sa Northern Territory, Australia. Eliezer Umali, Linda Corleto, Ronilo De Lusa, Eden Katindig Kiocho, Manuel Mortel, Venturanza, ayan, Dante Carmona. Sabi nga pala ni kahapon ni Ginoong Nestor, yung taga-Australia, yung tumawag sa atin. Sabi niya, pag-uwi namin dyan, kasi tingin ka ng tingin sa relos mo. Pag-uwi namin dyan, bibili ka namin ng, yung malaki wall clock. Sabi ko, hindi. Ang gusto ko, kung ibibili niyo ako ng wall clock, pakibili niyo nga yung nasa City Hall. Papagawan ko na lang ng bracelet. Hindi, biniro ko mga kaibigan Sa bayan ko ay isa ang namin, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Magandang yumaga! akin ko'y Hari Roque! hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa
dito sa bayan ko.